Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon at ang Kanyang salita. Salamat sa Diyos, narating natin muli itong simbang gabi. Salamat sa Panginoon sa kaloob niyang buhay sa atin. Kung ating balikan itong matatapos na taon, ilang pangyayaring di ka nais-nais o tinatawag nating desastre ang dumaan sa atin. Ang pagputok ng bulkang Taal, ang pandemya, ang lockdown, bagyong sunod-sunod. Pero sa likod ng lahat ng ito, ay narito pa rin tayo. Salamat sa Diyos. Sa simula ng ating Misa de Gallo o Misa de la Aurora, o tinatawag din nating nobena para sa Pasko ng Pagsilang, maganda sigurong sariwain natin ang pakay nitong pagsisimba natin. Ng madaling araw o ngayon mayroon na rin sa gabi para sa mga hindi nakakagising o dahil sa iba't ibang gampanin sa buhay. Ano nga ba ang pakay nitong nobena ng bago magpasko? Ayon sa bigyan tayo ng special privilege upang magdiwang nito mula sa Roma, ang sinasabing dahilan nito o pakay nito ay para sa ikatatag ng pananampalatayang Kristiyano Katoliko dito sa ating bansa. For the strengthening of our Catholic faith in this land. Ang pananampalataya ay parang halaman, ang inyong plantito o plantita. Inaaruga, inaalagahan, iniingatan. Hindi pwedeng itinanim na, period. Ito'y inaalagaan. Lalong-lalo na sa mundo natin ngayon, no? Ang daming nalilinlang kaya ng mga Katoliko. Narinig si ganito, ng ganon, ayun, sumunod na. Nung nasa Spain ako o sa Roma, mga kapwang Filipino, mga Katolikong sarado, sabi nga nila. Pagdating doon, wala na. Mas pagano pa kaysa pagano, sabi nga nila ng mga iba. Kaya kailangan nating mapatatag ang ating pananampalataya. At sa mga araw na ito, mga buwan na ito ng pandemya, ayun, nakita natin yung halaga rin ng pananampalataya natin. Na siya lamang ang ating kapitan natin, ang Panginoon at ang ating pananampalataya. Kaya ang tanong ay, paano ba mapatatag ang pananampalatayang Kristiyano Katoliko? Ito, yung ginaganap natin. Ang gawaing pagsamba, worship, pakikipag-ugnayan natin sa bukal ng grasya, ng awa at buhay. Ang Diyos na naging kapwa natin si Jesus, ang banal na diwa. Kaya nga, sana hindi lamang itong simbang gabi, 9 days, ang ideal nga natin ay para kagaya ng pagdidilig, pag-aaruga natin sa halaman, hindi pwede isang taon mo lang diligin ang iyong
plantito o plantita. Kailangan malimit. Kaya sana hindi lamang itong maganda na ginagawa na natin, itong novena, pero sana hindi lang nagtatapos sa novena, kundi linggo-linggo ang pagdiriwang natin ng pagtatagumpay ni Kristo sa kamatayan at kasalanan. Kaya napakaganda na mayroon tayo nito, pero sana huwag magtatapos nitong dito sa ating simbang gabi o Misa de Gallo. Higit kaysa ating mga, alam ko may mga dala-dala siguro tayong mga hiling sa Panginoon, may mga intensyon, panata siguro natin. Okay yan naman, no? Kasi ang Diyos na nakakaalam ng ating mga pangangailangan, pero sana huwag lang magtatapos doon, no? Kundi ito rin ay maging gawaing pagpapatatag palagi ng ating pananampalataya, ang ating ugnayan. Yung ating, kagaya ng sabi ko, kahit anong bagay, hindi pwede minsan lang. Hindi ka naman minsan lang maligo isang taon o magdilig ng isang taon, kundi ito'y regular para ito'y umugat at lumakas. Pangalawa, napapalalim natin ang pananampalataya sa gawaing hindi lamang pagsamba, kundi pag-aaral, pagpapalalim ng ating kaalamang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. Papaano? Ito, bahagi na rin nito yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, pag-aaral nito. Itong lockdown, pandemya, ay nagdala ng napakaraming Bible online study, for example. Online catechism, online apologetics, para tulungan tayo sa ating pananampalataya. Kaya naway, ang daming mga makikita natin ngayon, hindi mo na kailangan pumuntang mag-enroll pa sa School of Theology o kung saan, kundi nandyan, ibinabahagi sa ating pagpapalalim. At ito na rin, kasama na rin sa ating pagsamba, yung ating pagninilay sa salita ng Diyos. Isa pang sangkap, ika nga, para mapatatag ng ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko, ay ang ating pagkapit at debosyon sa mahal na ina. Akayin tayo ni Maria, sigurado, patungo at palapit sa kanyang anak. Kaya itong simbang gabi, isang sangkap din, sabi nga natin, ito isang debosyon din sa mahal na ina. Kaya mamaya, pagkatapos ng komunyon, at tayo'y mananalangin, pararangalan natin ang mahal na ina sa pamamagitan ng awit, ng insenso, at kung kayo'y may dala ng mga ilaw at kandila o bulaklak, pwede rin kayong magdala. Pwede nating dalhin sa harapan niya bilang pagkilala at pasasalamat at paghingi na rin ng kanyang paggabay sa atin. So ito yung mungkahi ng simbahan na maging pakay, ika nga, ng ating pagsisimba. Palalimin, patatagin ang ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. At kaugnay nito, usapin ng pananampalataya, itong darating na taon, 2020, ay pinagdiriwang natin, alam nyo na siguro, yung 500 years of Christian presence in this country. 50 taon
mula nung dalhin dito sa ating ang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. Salamat sa pagpupunyagi ng mga misyonero, mga Espanyol, ay nakilala din natin si Kristo at ang ating pananampalatayang Kristiyano. At ang motto nitong taong 2021 ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas ay gifted to give. Pinagkalooban upang magkaloob. We have been gifted by God through the ministry, the mission of missionaries of our faith, of our Christian faith. We have received so much in terms of faith. Now, it is also time to give. Kaya nga itong taon na ito ay tinatawag na taon ng misyon. Missio agentes, sabi nga nila. Ipahayag din itong pananampalatayang ating tinanggap. Kung ang grasya ng pananampalataya ay pananampalataya ay kaloob ng Diyos, ay ito rin bahagi din ng ating misyon ang ibahagi nito. Kaya yung ating Belen, napansin nyo siguro yung motive, hindi yung usual na sabsaban. Ito may bangka, may krus, no? Yung pinapaalala natin yung pagdating ng pananampalataya dito sa ating bansa, dala ng mga misyoneros, no? Kasama ang krus, si Kristo, no? Kaya ito yung paalala sa atin nitong ating Belen ngayon, na ang pananampalataya kay Kristo ay isang kaloob na kilala natin siya dahil sa pamamagitan ng kapwa na nagbahagi at nagpunyagi para makilala natin siya. Panahon naman, kaya yung nakaangkla pa yung ating bangka, pero dapat umusad dahil tayo rin ang dapat lulan nito para magpahayag. Ang buod ng misyon o sentro ng misyon ng Kristiyano ay wala nang iba kundi si Kristo. The center of mission is Christ. At ang misyon ay unang-una gawain ng Diyos. It is God's work, and we just share in the mission of Christ and of God. Ang ebanghelyo natin ngayon ay naglalarawan ng pamamaraan ni Kristo sa kanyang misyon. Paano nga ba nagpahayag si Kristo? Sabi sa huling bahagi ng ebanghelyo na ang tunay na patutuo kung sino siya, na siya nga ang anak ng Diyos at sinugo ng Ama, ay siya'y makikilala sa kanyang gawain. Ang patutuo na siya nga ang anak ng Diyos ay dahil sa kanyang gawain. Kung ang patutuo man ng tungkol sa kanya mula kay Juan Bautista o ibang propeta o sa banal na kasulatan, pero ang katotohanang witness, patutuo tungkol sa kanya ay ang kanyang sariling gawain o misyon, ang sariling gawain mismo ni Kristo. At ano nga ba itong mga gawain ni Kristo na nagpatutuo na siya nga ang sinugo ng Ama? Sabi nga na siya ay puno ng Espiritu, na nagpahayag ng mabuting balita sa mga dukha, nagpagaling sa mga may sakit, nagpalayas sa mga demonyo, at nagpahayag ng mabuting balita at iba pa.
Sa makikling salita, ang katotohanan ay makikita sa gawa. Ito yung punto ni Jesus. Hindi sa kanyang sinasabi, kundi yung kanyang gawain. At wala nang makakagawa pa niyan, kundi siya na nagmula sa Diyos. Hindi lamang ipinahayag ni Jesus, kundi ginawa niya. Kaya nga, yung makikita ninyo kahit itong ating misa, hindi nagtatapos lang dun sa pagpapahayag ng mabuting balita, kundi nagtatapos doon sa gawain ng sakripisyo, pagbibigay ni Jesus. What is proclaimed in the Word of God is completed, fulfilled in the act of sacrifice. May kasabihan kami sa Ilocano, aramid pakakitaan. Sa gawa, makikita. Aramid pakakitaan. Ang tunay na sukatan ng katotohanan ay hindi yung ganda ng diskurso o dami ng pangako o salita lang, kundi ang gawa. It is in the concrete deeds of goodness where we find the truthfulness and authenticity of our words and declarations. Aramid pakakitaan. Amen.